Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Janica. Dear Kathy G. Magandang araw, Kathy. Ako nga pala si Janica. I'm 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang corporate sector. Bago ko simulan ng kwento ko, gusto ko munang batiin kayo ng Happy New Year. May isang tao sa buhay ko, Kathy, na kahit hindi ko tawagan araw-araw, siguradong sasagot kapag kailangan ko siya. Siya si Leo. Magkababata kami, Kathy. Lumaki kaming magkasama at alam ang karanasan ng bawat isa at ultimo mga pangarap. Unang takot at unang sakit ay na-share ko na sa kanya. Kaya siguro hindi na ako nagtataka na hanggang ngayon isang tawag ko lang, isang chat ko lang, nandyan agad siya para sa akin. Ganon din naman ako sa kanya, Kathy. May mga pagkakataon na siya ang tinatawagan ko kapag gabi na akong nakakauwi galing sa mga racket ko at sa aking trabaho. Lagi rin akong nagpapasundo sa kanya. Kapag galing inuman at lasing na ako, siya ang one call away ko. Kahit may ginagawa siya, kahit pagod siya, susunduin niya pa rin ako anuman ang mangyari, masiguro niya lang na safe akong nakakauwi. Kaya kampante na rin ako ang mga magulang ko kapag alam nilang kasama si Leo sa mga gala ko. Tiwala kasi sila kay Leo, Kathy, na hindi ako pababayaan ng kaibigan ko at mas may tiwala pa nga sa kanya kesa sa mga naging boyfriend ko. Kathy, minsan tinanong ko na rin ng nanay ko kung bakit hindi pa, or tinanong ako ng nanay ko kung bakit hindi pa si Leo ang gawin kong boyfriend. Kami naman daw ang laging magkasama. Meron na akong tatlong naging boyfriend or ex-boyfriend, Kathy. Alam ni Leo ang lahat ng heartbreaks ko at tuwing broken-hearted, ako siya ang naging shoulder to cry on ko. Tuwing nagkakaroon ng boyfriend at nauuwi sa hiwalayan, si Leo ang una kong tinatakbuhan. Kapag gulo ang mundo ko, kapag may urgent na kailangan, kapag gusto ko lang may makinig, siya palagi ang nandyan para sa akin. Dahil tropa kami. Solid, walang mali siya, Kathy. Matagal ko nang alam na may gusto siya sa akin at inamin niya yon noong mga teenagers pa lang kami. Pero dinedma ko lang. Hanggang ngayon wala pa rin siyang nagiging girlfriend dahil umaasa siya na makikita ko balang araw ang halaga niya para matutunan ko rin siyang mahalin. Ayaw niya akong mapunta sa mga lalaking para sa kanya ay walang kwenta. Dahil pa ulit-ulit na lang akong naluloko at pinagpapalit, pero hindi niya man direktang sabihin kung bakit hindi na lang siya ang piliin ko. Pero sa bawat kilos niya, Kathy, kitang-kita at ramdam kong hindi lang pagiging kaibigan ang care niya sa akin. Kahit kailan hindi siya humingi ng anumang kapalit. Masakit mang aminin, pero hindi ko kayang ibalik ang nararamdaman niya. Sinubukan ko. Totoo yon, ilang beses kong tinanong ang sarili ko bakit hindi ko siya magawang mahalin. Gwapo siya, mabait, green flag, Kathy, kumbaga. Magkasundo kami sa halos lahat, music, humor, pangarap. Kung checklist lang ang pag-uusapan, pasadong-pasado siya, Kathy. Pero kahit anong pilit ko, hanggang doon lang talaga, hanggang pagiging kaibigan lang. Marami ring babaeng nagkakagusto sa kanya pero ako lang talaga ang bukang bibig niya. Nabanggit niya rin sa akin noon na kahit anong kausap niya sa ibang babae, hindi raw niya magawang gustuhin dahil ako raw ang ultimate crush niya. Pero habang tumatagal, Kathy, unti-unti kong nare-realize ang isang masakit na katotohanan. Na baka bawat pagtakbo ko sa kanya, lalo ko lang siyang pinahihirapan. Doon ako nagsimulang makaramdam ng guilt. Wala siyang ginawang mali pero dahil ako mismo ang hindi marunong lumayo,
gusto kong mag-set ng distance. Hindi dahil ayaw ko siya sa buhay ko, Kathy, kundi ayokong masaktan siya ng mas matagal. Pero papaano ako lalayo sa isang taong naging sobrang malapit sa akin? Sinubukan kong i-convince ang sarili ko, Kathy. What if siya na nga? What if matutunan ko rin siyang mahalin? Baka kulang lang sa oras. Baka kailangan ko lang maghintay. Baka soon matutunan ko rin siyang mahalin. Pero kailan kaya? Pinilit ko sarili ko makita siya hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang baka siya na. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko kayang lokohin ang puso ko, Kathy. Walang spark, walang kilig. At mas masakit yun kasi alam kong sa kaibigan kabilang banda, may isang taong tahimik na naghihintay. Umaasang balang araw, siya naman ang piliin ko. Hindi ko kayang ako mismo ang manakit sa best friend ko, Kathy. Ayoko sana siyang masaktan kaya sinubukan ko pero wala eh. Hindi ko kayang mahalin siya. Naawa ako kay Leo dahil napamahal na siya sa akin ng higit sa pagiging kaibigan. At ako, wala akong maibigay na kapalit. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang tanong na hindi ko masagot. Mas masakit bang umalis? O mas masakit ang manatili kahit alam mong wala kang maibabalik? Hindi ba sapat kay Leo na forever best friends kami? Hindi ba parang mas okay na magkaibigan lang kami, Kathy? Dahil sa pagiging magkaibigan, walang heartbreaks. Bagong taon na pero ito pa rin ang isa sa problemang dinadala ko. Sumulat na ako sa inyo at nagbabakasakaling malinawan sa payo nyo. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa nyo ang aking sulat, Kathy. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Chanika. Love Me, Kathy G.